good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel. And ayan, para sa episode natin for today, ipapakita ko sa inyo isa-isa yung mga bago or latest na halaman na available dito sa aming garden. So ayan, pwede rin kayong mag-order, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page, Greenyard PH. So hanapin nyo lamang po yan and pwede kayong mag-order online dito sa mga available or sa mga ipapakita nating mga houseplants. So unahin na natin sa ating listahan itong tinatawag na dwarf Cavendish or ayan, literal na saging ito na dwarf, kaya napakaganda nito. So sa mga naghahanap or yung ang lakas kasing maka-tropical vibe nito sa loob ng natin, sa loob ng bahay natin, kasi kitang-kita niyo naman ang laki ng dahon and parang unique. Kakaiba kasi syempre, 'di ba? Sa tagal ko na rin na nagbebenta kami ng halaman. Ngayon lang kami nagkaroon ng available na dwarf Cavendish. And napakaganda kasi makapal, malago. And at the same time, ito, lumalaki din naman siya. Pero ang pinakamalaki na sabi sa amin nung aming nakuhanan nito is hanggang bewang ang itinataas nito, na kunyari ako halimbawa nasa 5'4", yon mga hanggang bewang. So around mga 3 feet ang itinataas. And ang maganda mo dito, namumunga din daw to at nakakain din yung bunga nito. Nakakatuwa nga kasi yung ibang varieties yan, katulad nito, itong dwarf Cavendish na to na nirepat namin sa isang paso. May mga kasama na kagad siya ng mga babies doon sa ilalim. Imagine niyo kung gaano kaliit yung mga yan. Kaya kung naghahanap kayo ng pang tropical vibe na halaman, isa to sa pinakamaganda. And indoor plant to, huwag kayong maglala. Hindi natin siya pwedeng ilagay sa labas dahil masusunog ang dahon nitong mga ito. Ang susunod naman sa atin ay itong mga bilitay. Pagdating dito sa bilitay, dati isa to sa napakamahal na halaman. Philodendron bilitay pala. Napakamahal na halaman kasi nga parang napaka-unique din ng dahon nito. And yun nga, hindi siya basta-basta ordinaryo and hindi pangkaraniwan nating nakikitang halaman ito before. And nauso nga yung mga halaman, ayan, naging available. Pero ngayon, ang ganda, ang laki, at saka mas mura na siya. Mas abot kaya na ang Philodendron bilitay. Compare mo noong mga nagdaan na talagang libo yung presyo ng mga Philodendron bilitay. And kita nyo naman kung gaano kalalago, gaano ka-healthy yung mga dahon nito. At the same time, napakabilis nitong palaguin. And ang isusunod naman natin dyan, etong makikita nyo ay ito namang Monstera deliciosa. So ito, isa sa pinaka naunang monstera na naging popular, even kaunahan dati, hanggang ngayon popular pa rin siya. Nagbagsak presyo din siya or mas mababa na rin yung presyo nitong Monstera deliciosa. And napakaganda, napakalago at napaka-healthy ng mga dahon kung makikita nyo. Yan, lahat sila. And kita nyo naman yung isang makintab na dahon, kaka-unfurl pa lang yan. Kaya ganyang kakintab. And by the way, kaya medyo maputi yung dahon ng mga yan, yung iba, yun ay pesticide para hindi siya yun nga, pamahayan ng mga insekto, ng mga peste. Kaya para makikita nyo may mancha o may puti, pero natatanggal naman yun kapag pinunasan nyo yung dahon. And then meron din tayong ito, yung ating Anthurium. So ayan, napakalalaki din ng dahon itong mga ito. And by the way, lahat ng mga halamang ito ay abot kaya ang presyo. So makikita nyo lahat na malalago, malalaki ang dahon at healthy. Kahit itong ating Anthurium na yan. So ayan, naka-display lang siya. Wala na nga kami halos paglagyan dito kasi talaga medyo marami na tayong halaman. And ayan, siguro nasa around 3 to 5 pieces to. And ito naman, mga variety ng rubber plant. Meron din tayo kasi hanggang ngayon marami naghahanap. And ito nga palang hawak ko, ito yung Teneki kung tawagin. Hanggang ngayon marami naghahanap to. Isa to sa pinaka-favorite kong rubber tree dahil napakaganda ng niya, ng mga dahon niya, yung variegation na meron siya. Consistent yung variegation na yan. So, isa to sa pinakamaganda na variety ng rubber tree na maaari kang magkaroon. And ayan, yung mga Teneki natin. So, yan, medyo marami to. Kasi nga mabenta to tsaka mura din. Mabenta tong mga Teneki, kaya medyo marami yung kinuha nating supply nitong mga rubber tree na ito. And as you can see, magaganda. Siguro ang height nito, more than 1 foot na siya, magto 2 feet na. So, yan. From top to bottom, yung dahon yan. Dire-diretso. Ito naman, ruby.
Ang ruby ay makikita nyo mas reddish yung ano niya, may pagka-pink yung variegation o yung dahon niya. At saka dito, pagdating natin sa ruby, ay ano yan, mas mataas ng konti, siguro to more than 2 feet. Ganun yung mga available natin dito sa garden. Pinakamataas to sa lahat ng variety. Isa naman sa pinakamataas. So, ito naman yung isang variety din ng rubber tree natin. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung tinatawag nating Shiveriana, kung tawagin. And para makikita nyo na green siya. Hindi naman siya yung ano hindi siya yung naunang variety ng rubber tree. Iba pa rin. Ito pala yung pinakamataas. Siguro nasa ano na to, 3 feet pataas. Mataas na talaga siya. And magandang pang-display na. Very visible na siya kapag inilagay mo sa ano, sa spot sa corner ng bahay mo. Lalo na kung isang ano lang naman siya, patayo lang naman. Upright position. And yun, may ilan din tayong available. Ayan, makikita nyo naman sa video. Nakaripat na rin siya kasi yung pinaglalagyan nito is ano lang yan parang nursery or plastic na pot na pang ano lang, pang hindi pang matagalan. And kita nyo naman na very healthy yung bawat dahon nito. And yan, very ano to. Ito yung parang pinakalas na variety ng rubber tree na lumabas. And ito naman yung tinatawag natin na Ficus altissima gold. Yun nga, ficus din, kapamilya din ng ano, ng mga rubber tree. And ayan naman, makikita nyo naman yung ano niya, yung dahon niya may pagka-lime. And itong halaman na to, medyo maliit siya. Wala pa tong ano, 1 foot yung taas ito. Pero yun nga, katulad ng rubber tree, ganun din yung dahon niya, naiiba lang yung kulay and wala yung mga patterns. And iba pa rin yung dahon niya kasi ano to mas parang ano, yung medyo patulis yung dahon niya bukod sa kulay na pinagkaiba niya. Although magka-family sila. So, pero ito mga single ano lang din to. And ito naman yung bambino na fiddle leaf. So, ito around 2 feet siguro ang height nito. Lahat sila. And syempre, kung halimbawa medyo maliit yung space na paglalagyan natin ng mga halaman, isa to sa pinakamagandang panglagay kasi ito kung halimbawa gusto niyo talaga ng mga fiddle leaf, ng mga bambino pero nalalakihan kayo sa mga dahon, ito pala yung bambino, ito yung pinakamagandang alternative natin. Fiddle din ang dating niya, mas maliit lang kasi nga dwarf siya. So yan. And napaka-common na rin ito ngayon kaya napakabenta. And kita nyo naman kung gaano ka-healthy, gaano kalalago from bottom hanggang sa pinaka-top niya. Healthy yung mga dahon at punong-puno siya ng dahon. So, kung hindi nyo siya ikakat, tuloy-tuloy lamang yan sa pagtaas. And meron din tayong mga ilang piraso nito na available dito sa garden. Ito naman, napakarami naghahanap nito. Ito yung tinatawag nating Chinese money plant or mas kilala rin sa tawag na Pilea. So, dito, sa Pilea, ayan. Ito kasi, pagka nagkakaroon sa garden, actually, mabenta siya Kasi una, ano siya, kilala siya sa feng shui. Maraming naghahanap sa kanya. And yun, hanapin talaga itong halaman na to. Medyo, sa tingin ko sa mga bagong halaman dito sa garden, ito yung isa sa medyo maselan. Kasi ito, kapag ka na-overwater ka, manlalagas talaga yung dahon yan Pero ayan, sa mga naghahanap ng Pilea, meron tayong available dito sa garden. Mabenta to. Madalang nga lang magkaroon talaga. Kaya pagka may naghahanap, minsan, nagkakaubusan talaga. So, nakapag-restock tayo ngayon. And ayan. Ito naman ay isang variety ng Syngonium. And ito yata yung tinatawag naman na Starlight na Syngonium. And napakaganda ng Syngonium na to. Bukod dun sa dahon niya is yung variegation na meron siya. Tapos yung hugis pa ng dahon na meron siya. At saka maganda mo sa mga Syngonium is hindi siya maselan, hindi siya yung sasabihin mong alagain. Kapag ka siya ay nag-thrive, tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy siya sa pagta-thrive, tuloy-tuloy siya sa paglago, tuloy-tuloy siya sa kasi ito mga mga gumagapang din talaga to, mga trailing to. Kaya ito, pwedeng-pwede pa na hindi natin siya lagyan ng pole dahil mababa pa naman. Pero eventually, kakailanganin natin siya lagyan ng pole dahil na rin, yun nga, kakapal at saka para mas lumago itong mga Syngonium natin. Ito yung isang variety naman
ng Syngonium ulit. So, kita nyo naman kung gaano kagaganda. Mga ano siya yung hindi masyadong na-appreciate na Syngonium, pero talagang napakagaganda ng dahon. Very consistent yung ano niya yung spots na yan ng ano niya sa dahon niya. So, ayan, lahat halos ng dahon. Yun yung parang naanuhan siya, parang nasabuyan siya or natilamsikan ba siya ng pink na ng pink na pinta. And ayan, kaya matutuwa kayo kapag ka nakita nyo ito. And kita nyo naman kung gaano kakakapal nitong mga Syngonium natin na ito. And very healthy rin yung mga dahon. Ayan, kita nyo ang lalaki. So halos kasing laki ng kamay ko yung yung mga dahon nito. Ito na yung mga mature leaves niyan. Kaya ayan, makikita nyo naman na makapal na siya. Isang ano yan Although ito ay, ayan, sa isang pot makikita nyo na mataas na yan. Siguro around 1 foot na rin yan. Kita nyo naman Ayan, walang kahit na anong sira or damage yung mga dahon niya. Ito naman yung tinatawag natin na Sonatus or starfish plant. Dito, parang snake plant siya pero hindi siya variety ng snake plant sa pagkakaalam ko. And ito matibay, matigas ang mga dahon niya. Yun nga lang, medyo may pagkamatinik yung pinakagilid niya. Ayan, yung gilid niyang yan. Punong-puno yan ng tinik. Kaya make sure kung halimbawang ito. Kaya lang, ito sa tingin ko, sturdy itong halaman na to. Sobrang tibay nito ng halaman na to. And yun nga lang, hindi natin siya pwedeng i-display sa mga lamisitan, lalo't pagka may mga bata o kaya may mga alaga tayo. Kasi pagka sagiin siya, medyo masasaktan kasi matutulis talaga yung ano niya, yung pinaka gilid ng dahon, punong-puno yan. Yung buong gilid ng dahon niya, lahat ng dahon niya, punong-puno siya ng tinik. And ito naman ay isang variety ng begonia. So, ayan, napakakapal din, napakalago na. So, kasama yan sa mga indoor plants. By the way, lahat ng ipapakita natin sa inyo ngayon ay mga indoor plants siya. So, tamang-tama or magandang pang-display sa loob ng ating mga bahay. So, yan, kung mahilig kayo sa begonia, ito yung isang variety. And ilang mga yan, hindi lang yan yung variety na meron. Ipapakita natin sa inyo mamaya yung ibang varieties pa. Ang ganda lang din talaga. Shape ng dahon, pattern, and yung kulay ng mga begonia. Yan yung isang maganda dito. And ito may mga maselan na mga begonia. May mga ilang mga matitibay. Yung mga local, matitibay yon. And may mga begonia na yung halimbawa yung mga na crossbreed na o kaya yung mga galing pa sa ibang bansa, yun yung medyo kailangan nating alagaan. Pero to yan, ito yung isa. Mas maliliit ang dahon nitong begonia na to, ng variety na to, pero at the same time, magkahalos, maliit din yung pot pala na pinaglalagyan nito. Ayan, ganyan lang siya, pero makapal siya. Diba? And very consistent din yung patterns, yung kulay ng dahon niya. And meron, hindi ko alam kung bakit yung ibang eventually siguro habang bago yung dahon mapapansin nyo mapula. Pero habang nagmamature yung dahon na yan, nagiging mas lumalabas yung pula na yan napapalitan ng kulay puti. So ayan. So ayan, katabi siya ng mga pilea. Ito yung isang variety natin ng begonia. And marami rin tayo diyan. Napakaganda. Kung halimbawa naghahanap kayo ng ng isang maliit na halaman lamang na very unique, pwede nyo i-display sa corner ng bahay nyo or sa medyo mataas na spot or area. Pero sa tingin ko, mas maganda kung nasa baba. Ito naman yung Alocasia bambino natin. So, ito, kung may naghahanap ng sa inyo, ng Alocasia, ito yung isang variety ng meron tayo. Maliit na variety ng Alocasia. So, tamang-tama rin pang mga lamisita. And pwede rin sa mga study table, sa mga desk, kasi hindi naman siya takaw space. So, ito, naiiba siya dahil ito yung mga varieties ng Alocasia na medyo maliliit, na hindi kailangan ng napakalaking space. So, ito, and makakapal na rin siya at healthy yung mga dahon. As you can see, more than 5 leaves yung meron sa bawat isang, sa bawat isang pot. And walang kahit na anong sira or nabubulok na dahon yung mga yan. Kaya napaka-healthy nitong ating mga
Alocasia bambino. And bukod dyan, ito naman yung ating tinatawag na isa pang alocasia. Nandito sa gilid. Ayan. Ito naman yung, kung hindi ako nagkakamali, ito yung sinuwata. Alocasia sinuwata. So, kung meron kayo nung kahaling tulad niya yung yung mga green shield, silver dragon. So, ito yung mga kasama niya. Halos kakulay o kaitsura niya yung dahon ng mga alocasia na yun. Yung mga black velvet natin, ng mga alocasia. So, ganyan. And katulad ng nitong bambino, hindi rin hindi to nagtatataas. Ganyan na lang yung size ng kanyang mga dahon. So, wala kayong dapat ipag-worry sa kanya. And para siyang fake kung titingnan mo. And punasan lang natin to at mas kikintab pa yung dahon nitong mga alocasia na to. And yun, hindi rin siya maselan. Ito naman yung silver dragon. Actually, mas maganda to kasi mas literal na parang mas peke. Kung tingnan nyo naman, kapag kahawak, hindi mo siya mapagkakamalang parang tunay na halaman. And napaka-healthy, napakaganda ng bawat dahon. Kita nyo naman kung gaano ka-lush yung isang pot. Maliit lang din to. Ayan, ganyan lang yung pot niya. Siguro mga nasa 6 inches or less yung pot niya. Tapos meron din tayo syempre available ng mga black prints. Ito yung isa sa pinaka nauna at popular na rubber tree 4 na hanggang ngayon, ayan, marami pa rin naman yung nag-ahanap dito. Kaya nga lumabas na rin yung mga iba't ibang varieties pa ng rubber tree na makikita natin. And ayan, ito na siya siguro, kulang-kulang 2 feet din itong mga ito. Yung mga black prints natin na yan. Medyo, lang siya, mas malago na tingnan yung nasa likod niya, yung mga nauna niya, yung mga like yung tineki kasi matataas na So yan, madali naman. Ito yung ruby naman pala natin na isa, 'di ba yung kanina parang nasa 2 to 3 feet na yung size, yung taas. Meron din naman tayong maliit. Ito less than a foot. Itong mga rubber tree na to. So kung halimbawa gusto niyo ng medyo mas maliit ay yung mas mataas. So kung gusto niyo ng mas maliit, meron din tayong available. Maganda mo sa maliit, ikaw na magpapalaki, hindi kailangan ng malaking space sa una. Even ito namang mga rubber tree na yan, kasi kahit mataas na siya, kahit nasa 2 to 3 feet na siya, hindi naman siya, hindi naman siya nakalagay sa malaking paso. Lahat itong mga to, kayang-kaya mong ilagay sa, siguro ito nasa 12 yata, kung hindi ako nagkakamali, wala pa. 10 to 12 inches yung pot na pinaglalagyan niya. So, maliit na maliit lamang. And ito, syempre, hindi mawawala, hindi natin pwedeng kalimutan itong philodendron na ito. Ito yung philodendron white wizard. And ito, nag-uwi nga pala ako nito tsaka ng bilitay sa bahay na personal kasi napakaganda. And kita nyo naman yung mga variegation. Very popular ang mga iba't ibang varieties ng mga philodendrons, di ba? And ito yung isa sa, hindi naman siya latest, pero ang ganda kasi niya para siyang nalalapit sa mga monstera, yung mga borsigiana, 'di ba, yung mga variegated na ganyan. And ito kasi nagta-thrive din, rin to, gumagapang din, nagte-trail din yung mga yan. And sa ngayon lang kasi syempre mababa pa naman, hindi pa kailangan. Nasa maliit na pot lang din naman siya, nasa 8 inches yata to na pot. So, yun lamang po. And again, kung gusto nyo pong mag-order ng mga halaman na nandito sa video na to, wag pong kakalimutan, mag-message lamang po kayo sa aming Facebook page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.